Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba, ganito kasi ako nung bago and naghahanap ako ng kasagutan. So, ano nga ba yung ginawa ko nung first day off ko? So, maraming magtatanong, especially kapag yung day off mo is hindi Sunday, mahirap talaga makahanap ng kasama. And also, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, kung ano yung gagawin mo. So, ako guys, yung first day off ko, hindi ako nag-day off muna kasi nga sabi na, akala ng amo ko wala akong pera, kaya hindi niya muna ako pinag-day off. Pinagtrabaho niya muna ako nung unang araw ng day off ko, kasi nga para meron akong sasahurin, and then sa sunod ko na day off, binigay niya yung 155 na sinahod ko nung nag-work ako nung day off ko. So, bali, hindi niya na sinama yung 155 na yun sa sahod ko, binigay niya kaagad yun sa next na day off ko. Bali, yung second day off ko, yun na yung unang beses na lumabas ako dito sa bahay ni amo. Pero, ang first time is, tinuruan niya ako kung paano pumunta ng MTR station. Yun yung tinuro ng amo ko sa akin. Kaya, thankful ako kasi ginawa niya yun. And, nag-aral ako guys. Nag-download ako ng, hindi siya download na as in, app, kundi nag-search ako sa Google ng MTR map. So, pinili ko dun yung pinaka mas alam ko na mapag-aralan ko. May isang may isang map na lahat na ng MTR is nandoon. So, doon ako nag-aral. Yung iba naman na mga OFW is meron silang MTR map. Wala ako nun. Mas sanay ako doon sa MTR na photo lang. Doon ako nag-aaral. So, tinuruan ako ng amo ko kung paano sumakay ng train, kung paano pabalik dito sa bahay. Yun yung kagandahan sa amo ko. Ang mali is, or ang hindi maganda is yung mga amo na walang pakialam. Pagpasok sa bahay ng katulong nila, hindi nila ngayon tinuruan kung paano mag-commute, kung paano pumunta ng MTR. Yun yung mahirap kasi paglabas mo, mangangapa ka talaga kung saan ka lalabas sa unang day off mo. So ako, thankful, tinuruan ako. Ang iniisip ko pa naman sana nung time na yun is sa park ako magtatambay. Kaya bago wala pa ako dito sa Hong Kong, sinearch ko na talaga siya kung ano yung pinakamalapit na park dito sa tinitirhan namin para doon na lang ako magtatambay. So, ang ginawa ko nung pag-day off ko, at sinata ko ng kaibigan ko na sabi niya, punta tayong Central. So, alam ko na papunta ng Central. Sasakay lang ako ng isang train and dapat yung red yung sakyan ko. Tapos makita ko na papunta siya ng Central to Central. Ganon. So, yun, hinanap ko and sumakay ako. Tapos tinitignan ko kung saan mapunta yung parang dot na umiilaw. Ibig sabihin, natapos na namin yung station na yan sa sunod naman. So, yun yung pinag-aralan ko talaga nung unang lapag ko dito sa Hong Kong. Tapos sumakay kami ng amo ko ng train. Tinitignan ko kung paano ang proseso doon sa paglakbay sa train. So, pag malapit na yung halimbawa, malapit na yung Shamshoy po, nag-aaraw pala siya na papunta na doon. Tapos pagdating, iilaw siya. Tapos pag nag-exit na naman, balik na naman. Pagka natapos na doon, another arrow na naman papunta sa another station. So, yun yung pinag-aralan ko. And ngayon, napunta akong Central. Wala akong alam sa Central. Sakto yung kaibigan ko, chinachat ko, nasa na siya? Kung nasa na, hindi rin siya nagre-reply. Nung time na yon is, nung nag-OWA seminar kami, meron akong green na pantalon. So, nabili ko yun sa Stradivarius. So, green siya. Kakaiba siya sa lahat kasi dark green yung pantalon ko na yun. So, dito pa nga hindi ko pa nauwi. So, yun yung suot ko. Thankful lang din ako kasi yun yung suot ko nung time na yun. So, naka-pantalon ako na green, tapos nag-yellow ako na damit. Tapos yun, nakaupo lang ako doon. Ang tagal ko nag-antay kasi nga, wala siyang reply, so hindi ko rin alam kung paano ako mag-i-exit ko, anong gagawin ko nung time na yun. Nag-aantay lang ako ng, alam mo yung hulog ng langit, kung pag-asa, ganon. Yun lang yung, ko nung time na yun lang yung pag-asa ko. Hindi ko talaga alam kung paano lumabas. Basta, Central lang daw kami magkita. Tapos, hindi lang muna daw ako mag-exit. Hanapin ko muna siya. Or, mag-antayan kami. Sakto, wala na siyang signal. Kasi nga, yung isang cellphone, yung gamit niya. Ang ginawa is, nag-antay ako dun. Umupo ako. Buti na lang kamo, is doon din papunta yung lakad niya. Nakita niya yung pantalon ko na green. Doon. Nagpunta siya. Tapos, parang maiyak na ako. Kasi nga, wala hindi ko alam. Tapos yun, tinandaan ko kung saan kami nag-exit, kung paano kami umakyat sa Central, tapos kung anong exit B, tapos nakita ko yung Jollibee, parang maiyak-iyak ako kasi
isang linggo, 2 linggo akong walang matinong kain. Alam mo yung sa umaga, isang tinapay, tas tanghali, may CCTV sa kusina. Nung time na yun, takot ako, hindi ako kumakain. Tapos umiinom lang akong tubig. Grabe! Gutom na gutom ako. As in, parang may matay na ako. So, sa gabi, kakain kami kasi sabi niya sa akin, 2 takal lang sa cabinet. Kailangan 2 takal lang. Hindi pwedeng lumagpas ako ng 2 takal kasi may CCTV nung time na yun. Makikita kung lalagpas yung itatakal ko. Alam ko na ngayon yung technique. Hindi ko ipapakita sa CCTV na nagtatakal ako. Halimbawa, papasok ko yung kabineto. Nandun yung bigasan sa loob. Dati nilalabas ko, doon ako nagbubuhos ng bigas sa labas na. So, alam na isang takal yung ginawa ko. Ngayon ginagawa ko, doon pinapasok ko sa loob yung yung palanggana na dala ko, tas doon ako nagtatakal. Doon ko din binababa yung binubuhos yung bigas. So, hindi na nakikita kung ilang takal yung ginagawa ko. Dinadamihan ko. Kung dati flat yung baso, flat yung gawa ko, ngayon, ampaw na. Sasandok ako ng madami, tas hindi ko na igaganon yan. Bali, puno lang siya para pag nakadalawa akong ganun, kasi sabi ng amo ko 2 takal. So, nakapag 2 akong ganun, ibig sabihin may sobra yun ng kalahating takal. Ganun yung ginagawa ko, kaya hindi na ako nagugutom. Dati kasi, ang sobra nun is 2 lang. So, gutom na gutom ako. Kaya pagpunta namin sa Jollibee, maiyak-iyak ako nung nakakain ako ng matino na pagkain. Matino na sa akin yung fast food. Sa Pinas, ayoko na yan. Nag-umay na ako. Pagdating dito, matino na sa akin yung pagkain na yan. So, yun, pinasyal niya ako doon sa Central. Nagbili ako ng damit na isa pa. Pero mahal sa Central yung mga bilihin. Pero sa Blackman daw, mura daw doon. Kaso hindi pa ako nakapunta doon. Kaya hindi ko pa nalibot yung Central. Blackman daw, marami doong mura na tinda kapag linggo. Pag Sabado, wala daw. So, yun. Mura din daw doon. Doon kami nagpunta sa Worldwide. Yung kaibigan ko nagbili ng bra. Kasi binigyan siya ng amo niya ng 500 Hong Kong dollar. Ako walang bigay. Bali, yung pera na meron ako is galing sa Pinas. Tapos yung pinagtrabaho ako ng first day off ko, yun, binayad ng amo ko sa akin. Kaya, meron akong dala. And by the way, sa MTR, nagbili pala agad ako ng octopus card. Kaya, 200 agad yung nabawas sa pera na dala ko. So, yun. Bumili kami ng pagkain sa Jollibee. Pagkatapos, umikot kami sa Worldwide. Naalala ko, bumili ako ng damit. Yun lang yung binili ko. Tapos yung kaibigan ko, marami siyang binili. Tinuruan ko siya kung anong gamitin niya sa mukha niya, yung RDL, ganyan. So, yun, nakarami siya ng bili. Kasi marami siyang pera. Nung time na yun, may 500 siya. Ako wala eh. Mga nasa 200 plus lang yung pera ko nun. Tapos, bumili kami ng makakain. Tapos, nagpunta kami doon sa may dulo ng Central, sa may malapit sa Ferris wheel. Umupo lang kami doon kasi umuulan. Tapos, nagkwentuhan lang kami. Share kung anong mga nangyari sa amin nung mga time na yon. Tapos pag uwi, ayun, bumili ako ng mga pagkain ko para dito, noodles, ganyan, nagbaon ako. Ayun, umuwi ako. Tapos hindi ganun kadami yung pagkain na dala ko kasi nung time na yon, hindi ko pa alam na pwede ako magdala ng pagkain sa labas. Takot pa ako. Pero ngayon, alam ko na lahat ng mga diskarte ko para mabuhay ako dito ng matino. So, tingnan nyo, in fairness, tumataba na ako. Hindi katulad dati, grabe, para akong addict. So, yun yung first day off ko. And pag uwi ko, naglinis ako ng bahay. Paglabas ko, naglinis din ako. Ayan. So, para walang masabi yung amo ko, nag-ano lang ng heater. At pinalitan ko lang yung tubig nila, tsaka baso. Tapos nagwalis ako. Tapos yun lang, umalis na ako. Pag uwi ko, naghugas ako kung may hugasan. Tapos nagwalis uli, nagbuhos ng tubig, nag-refill. Tapos pumasok na ako dito sa kwarto. Kasi pagdating ko dito, wala ata yung amo ko nung time na yon. So, yun lang. Tapos dito na ako, tambay na ako sa loob ng kwarto. Nung time na yon, nagpipigil pa ako ng ihi kasi hindi ko pa alam kung ano yung diskarte yung gawin ko para makaihi ako ng matino. Alam mo yung hindi ko pa alam na tansahin ko na bago pa sila dumating, pwede ka nang mag-try umihi kahit hindi ka pa naihi. Pag umupo ka sa may toilet, makakaihi ka. Try mo lang. So, yun na yung ko ngayon, na practice ko na kaya ko nang umihi kahit hindi ako naihi. Para yung ihi ko, naubos na. So, another ipon na naman uli ng ihi. Para kahit papano, dati kasi nakakatulog ako guys na, naihi ako. Ayoko na din lumabas. Nung bago pa lang ako, ayokong lumabas pagkapasok ko ng kwarto. So, ihing-ihi talaga ako.
sa umaga, feeling ko magkakasakit ako nun. Tapos nakahanap ako ng idea, yan, may arinula na ako dito kung di ako makalabas. O kaya, darating sila alas 9:30, dapat alas 9, iihi na ako. Punta na ako sa CR, ihi na ako. Kaya yun yung nagiging teknik ko ngayon para makasurvive ako ba. Kasi sa bago ka pa lang, syempre lahat kailangan mo munang pagdaanan, kailangan mong makahanap kung saan ka pwedeng tsumempo. Ganun talaga sa una. Kailangan mo munang mapagmasid para alam mo kung saan ka pwedeng makadiskarte. So, katulad ngayon, nakadiskarte ako. Kakupit ako ng kanin kagabi, kaya may hapunan ako ngayon. And thankful ako kasi yung kaibigan ko umuwi ng Pinas, doon nagpasko, nag-New Year. May dala siya na native na manok, kasi Ilonggo siya. Native na manok, inadobo. Ay, and then, tilapia na na pinirito, na ginawang tuyo muna, daing, tapos pinirito. Diyos ko, Lord! Mayak-iyak ako, thankful. And then, yung ginamos, yung hipon ng probinsya. Iba kasi yung hipon namin dun masarap sa Ilonggo. So, yun, nagdala din siya. Kaya, thankful ako kasi may pagkain ako. So, ayun lang guys. Excited na akong kumain. Kaya, bye-bye. I love you all.